Hi guys, Mommy Park is here. So, in today's video ay marami tayong matututunan. So, kaya focus kayo dyan, okay? So, ang sabi ko last time, the next vlog that I would do is yung tungkol sa taxing. Kaya lang, ay medyo natatamad pa ako. Naglilikom pa ako ng topic. So, pero, nakuha yung attention ko ng mga commentors natin, no? Actually, isang commentor ang so, this is also a review, pero napaka-importante nito kasi this is the latest learning na matututunan natin, no? Dahil sa napaka-importante talaga ang pricing. So, last time na video ako tungkol sa pricing, ay sinabi ko sa inyo, no? Na, hindi pricing pala yon, yung recently lang, yung tungkol doon sa tubuan, no? So, patutunayan ko sa inyo in today's video na talagang hindi papatak ng magfi-fix tayo ng isang percentage, specific percentage sa ating tindahan. And also, paano ba mag-pricing? At again, another review ito, no? It's like a review also, na bakit mas magandang gamitin ang peso method kapag ganitong sari-sari store ang ating negosyo. Okay? So, ngayon ay marirealize nyo yan dahil ipaliliwanag ko sa inyong mabuti. So, sa shoutout tayo kukuha ng topic, no? Dahil ito ay galing sa ating viewer. So, habang nasa shoutout, i-discuss ko na, no? Okay? So, makinig kayong mabuti, guys, ha? Para magkaroon kayo ng idea. Lalo na sa mga, ito advisable din ito sa mga magbabalak magnegosyo or kaya nasa trial and error stage ng kanilang negosyo or kaya naman ay kahit 15 years na kayo sa negosyo, pero hindi nyo pa rin naiintindihan. Pero successful naman kayo. Realizations lang na kung bakit nagsusurvive ang tindahan nyo. So, isa sa pinakamahalaga na aspeto sa pagnenegosyo ng sari-sari store ay ang pricing, ang markup. Ito kasi ang bubuhay sa atin. At isa sa pinakamahalagang tututukan natin araw-araw ay ang ating sales. So, bakit lagi sinasabi ng Mommy Park na sa ating paghahanap buhay at kahit ano namang negosyo, macro or micro, business enterprise, ay dapat na isinasalang-alang natin ang ating income, no? Gross income man yan, gross sales, no? Importante po na mapataas natin yan kasi ito po ang makakatulong sa atin para mabilis tayong makarolling at nang sa ganun ay makaakyat ng malaking kita or sinasabi nga nila ay malaki ang maging ganansya natin buwan-buwan. So again, uulitin ko, mas maganda po na tayo ay nagkukwenta ng ating kinita end of the month para naman makover up lahat ng mga expenses na nagawa or na-made or na-make within the month. Okay? So, please, makinig kayong mabuti kasi marami kayong matututunan. So, shout out muna kay Nora Liza Giga. Sabi niya, hello po Mommy Park, watching from Saudi. Dati din ako may sari-sari. Kaya lang, tumigil ako dahil daming kalapit na sari-sari. Sobrang tumal now. I'm planning po uli magsari-sari. Pagod na pong maging OFW. Tama po kaya ang desisyon ko? Sana mapansin. Wala namang tama at mali sa magiging desisyon mo. Ang kailangan mo lang diyang ma-determine ay bago mo simulan, ay kailangang may natutunan ka na from the past na nangyari. Kasi, ika nga sabi mo ay dating may sari-sari store ka na, tumigil ka lang. So more or less, alam mo na ang mga pros and cons, alam mo na ang mga advantages and disadvantages, alam mo na din ang dadanasin mo when it comes to trial and error stage, alam mo na din kung ano ang magiging kalakaran, no? Maliban nga lamang sa kung magsisimula ka ng muli ay marami ng kakompetensya, hindi tulad ng dati, no? At yung bilihin mas mataas. So, ibig sabihin, apektado ang kapital na ihahanda mo dahil mas mataas ang hinihinging kapital compare 10 years ago ng pagsasari-sari store. So, walang problema po dyan. Ayokong ididepende nyo sa akin ang sagot sa mga desisyon nyo. Ang gusto ko kayo po ang makaano niyan dahil hindi ko naman po alam ang inyong status sa buhay. So, napaka-importante po na bago nyo pagdesisyonan yan, ay handa na kayo. Ang 5 factors to consider: capital, location. Sa location po kasi, kasama na din ang target market yan, no? Supplier, and also your self-readiness, no? Yung kasama sa self-readiness mo ay ang emotions mo, ang physical ability mo, no? Ikaw ba ay nasa edad na maganda pa rin ang pangangatawan mo, healthy ka, malakas ka, kasi talagang it drain you both emotional and physical pag pumasok ka sa pagsasari-sari store.
Parehas lang na pagod. Maliit, malaki ang tindahan na sari-sari store, parehas lang pagod ang katawan. So, lagi po nating tatandaan yan. So, dati po kasi, yung na-share ko sa inyo na si Carl Jean Sumapong, pinaghandaan niya po. Pinaghandaan niya, pero dumating din po siya dun sa punto talaga na just in case na hindi mag-workout, magbabalik siguro siya ng abroad. So, kaya naman, nung mag-successful, so ngayon, bread and butter na niya yung tindahan. So, I'm just trying to say here, na hindi kwento ni Petra ay magiging kwento ni Juana. Okay? Ang kwento ni Pedro ay magiging kwento ni Juan. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang successful stories at lahat tayo may kanya-kanya ding failure stories, no? Failed stories, no? So, ika nga ay hindi lahat ay meant sa kanila ang pagne-negosyong sari-sari store. So, kailangan lagi kang may plan A, plan B, plan C. Just if in case na hindi mag-work out ang iyong unang negosyo. That is why in-advise natin na kapag babalik tayo o magpapasukin natin ng ganitong pagsasari-sari store, ay hindi muna natin ino-all out lahat ng puhunan na ating inilaan para lang sa negosyo. Lalo na kung ito yung first business and investment na gagawin mo. Kasi, kung hindi mag-workout, at least hindi ka na said. So, if meron kang plan B, kung ano man yung plan B na pwede mong ipalit na negosyo na kaya mong gawin, kaya mo ding panindigan, ay magagawa mo at meron ka pang natira, hindi ka na said. So, yun lang naman yung lagi kong sinasabi. Ika nga play safe, no? Play safe. So, depende po yan sa inyong paghahanda. No, depende po yan sa inyong paghahanda. Pag may balak po kayo, habang nahandyan kayo sa abroad, gamitin nyo po yung mga panahon na yon para po magplano, para po mag-aral, para po sikapin na maintindihan lahat ang sitwasyon ngayon na hindi katulad ng sitwasyon 10 years ago, 5 years ago. Okay? Para po maganda. Ayan, may bule si Christian, no? Aking suki. So, shout out sa kanya. napakahilig sumayaw at mag-drama sa harap ng CCTV namin. Ayan. So, shout out sa iyo, Christian. Maraming salamat sa pagtangkilik kay Mami Pat. Lahat ng customer ko, hindi ko sila inaano kung saan nila gustong bumili. However, may mga rules lang talaga ako dito na, syempre, kung hindi ka dito bumili, lalo na kung yelo at limited ang yelo, so, sorry, kung hindi ka bumili ng alak sa akin, hindi ka makakayelo. Ganon. Unless may sobra ang yelo para talaga sa, yung pang ano lang na kahit hindi bumili ng items at yelo lang talaga. So, naisingit ko lang naman. Okay? So, yon, Ma'am Nora Lisa Giga, yun po ang aking advice sa inyo. Plano muna habang nahandyan ka. Yan po ay pinagpaplanuhan, pinag-aaralan, pinag-iisipan. Bago po simulan. Okay? Ayan. So, advantages sa iyo, you've been there. So, may alam ka na kahit papaano sa mga negative vibes na ano, no? So, alam mo na, suma total, somehow, yung susuungin mo na mga pagsubok. Okay? Ang kailangan mo na lang talaga yung recent na pag-aaral, pagsa-survey, tingin kung ano ang magiging advantages and disadvantages kung papasukin mo siyang muli. Kasi, baka mas marami na ang kalaban, o kaya naman ay, syempre, yung kapital. Okay? So, next would be Carl Jean Sumapong. Sabi niya, totoo nanghina talaga ako nung time na yon kasi matindi ang pinagdaanan ko nung time na yon. Long story, nabiktima ako sa mga masamang tao dito. Nasalisihan ako tinangay yung bag ko na nandun ang lahat. Like ID, cash na benta ko, na nagkunwari lang yung tao na Tomer, bumili siya ng cup noodles, tapos pinalagyan niya ng init tubig. Syempre, tatalikod ako. Paglingon ko ulit, wala na siya. Tinangay na ang bag ko. Ang bilis lang. Grabe, trauma ko nun hanggang ngayon nga, takot na takot na ako sa mga taong naka-helmet. Second, dumaan mga 2 months, nabiktima na naman ako sa fake Marlboro. May mga nakamotor, kunwari meron silang Marlboro kasi daw ahente daw ng Marlboro. Tapos palusot lang daw nila yung sigarilyo. So ako naman, walang kaalam-alam dito sa syudad. Kuha naman ako kasi mura lang. Nasa isip ko noon, malaking bagay na sa akin. Yung pala, fake pala. Third, nanakawan na naman ako ng mga paninda. Pati 1 rim Marlboro. Kaya dumating ako sa point na pinanghinaan talaga ako. Hindi ko kasi alam na pag dito ako sa Maynila magtinda, kailangang naka-close talaga yung tindahan. Di gaya dyan sa inyo, sa subdivision na safety. Okay lang naka-open. Dito pala hindi pwede.
Kaya ngayon, naka-close na talaga ang store ko. Buti na lang, meron akong partner na napaka-supportive. Ang daming luha na nasayang pag nasa trial and error ka pa. Hindi lang ako nag-share nung time na yon kasi naguguluhan ako. Dumating ako sa matinding breakdown. Pag maalala ko ngayon, hindi maiwasan natutulong luha ko, Mi. Pero lahat ng yon, thankful pa rin ako doon kasi dami kong natutunan. At least, nakayanan ko. Masasabi ko na lang ngayon, na siguro kaya nangyari yun sa akin, sign siguro yun ni Lord na kailangang i-close ang store ko kasi baka kung hindi, yun ang nangyari sa akin. Feeling ko, mas malaki pang makuha sa akin. Kaya pasalamat pa rin talaga ako dahil sa ngayon, hindi na ako basta-basta mabudol sa mga taong masasama. Kumbaga ba, nasa tuloy tuloy ako sa mga nangyari. Sorry, Mami, mahaba to. Ngayon lang ako naglakas ng loob i-share. Ayan. Kasi po, si Ma'am Carljean, she can able to text me, she can able to personal message me kasi sa FB dahil nga dati nag-concern na siya sa akin. I didn't know what na nangyari pala yon. So Ma'am Carljean, I do sorry but now kita mo naman ang bumalik sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw. Sino makapagsasabi na dadanasin mo lahat yon and ngayon ikaw na ay masasabing certified tindera dahil bread and butter mo na ngayon ang tindahan. At syempre, kung ikaw ay may supportive partner, syempre, pangalagaan mo din. Ano? Huwag mo laging bubulyawan. Kung magkakamali man, ay pagsabihan mo. So, napakahalaga ang support system, especially ang ating mga loved ones. Kaya, importante na sila, mga kawaksi natin sa pagnenegosyo, sa tindahan, kasama natin, kailangan yung peace and harmony sa samahan ay nahandun palagi. Kailangan mapagtagumpayan niya ng mga couples na magkasama sa negosyo. Kasi malas, no, hindi nakakaakyat ng blessing and good vibes ang laging mag-asawang nag-aaway sa negosyo, no? So buti na lang din kami ng daddy, dumating na din kami doon sa stage na napagtagumpayan na namin lahat, no? At si daddy kasi foreigner lang, pero para lang din siyang normal na taong karelasyon or kasama natin sa buhay. So talagang importante, no? Kasi aminin natin sometimes we cannot, it's so hard. Siguro kaya natin ng mag-isa, pero sobrang hirap. Iba pa rin yung medyo may hirap, pero hindi na ganun kahirap dahil meron tayong kasama katuwang, no? So, yun lang yung masasabi ko. Kaya, ako, sobrang proud ako, sobrang happy ako. Ganun din sa mga iba kong mga kasari na hanggang ngayon, involved ang kanilang mga asawa sa negosyo at supportive at kasama nila, no? So, yun ang talagang blessing, diba? Imagine that. Kasi maraming mga couples na nangangarap na sila ay magkasama, pero kailangan nilang maghiwalay na yung isa ay nasa abroad, long distance, kasi para mas matugunan yung pangangailangan ng pamilya. So, kung kayo ay nandyan na sa pagkakataon na magkasama kayo sa negosyo, kailangan nyo na lang magtulungan at pagbutihin, gawin nyo na, i-take nyo na yung chance. Kasi maraming mga taong gusto yung sitwasyon nyo. Gusto yung sitwasyon natin. Tapos, hindi natin i-value, diba? Yun lang yung gusto kong i-impart dyan. Okay? Ayan, so, Ma'am Carljean, thank you very much for sharing. Sobrang happy ko and proud ko sa inyong mga kasari na dito sa channel ng Mami Park, you able to share it. And isa ako sa kahit paano ay nahihingahan nyo, no? Kahit sabihin pa natin, binobroadcast natin ito in public, in social media, this is a learning lesson sa ating buhay na magandang i-share natin, no? Hindi naman to nakakahiya. Kumbaga ba, ito ay para maging awareness din at syempre ito yung parang pinaka-mission din natin sa buhay ng mga kapwa kasari natin o mga kapwa tao natin ay nai-inspire natin through our experiences, diba? Okay? Ayan. So, next would be Fernando Uyla. Sabi niya, hello, Mami Park. Salamat po kasi masipag po kayong mag-shoutout sa mga viewers nyo. Sa totoo lang po, kayo yung vlogger na may magandang na-advise. Marami din naman ng mga vlogger, sari-sari store vlogger na may mga magagandang na-advise. It's just that siguro yung kung kanino lang fit yung advices. And then also yung siguro yung kung saan tayo mas nagsisink in yung sinasabi ng isang content creator, no? But maraming salamat for appreciating my creation, no? My video kasi importante sa aming mga vloggers din yun, nakakapagpa-lift ng spirits, no? Or kaya ng aming na-inspire din kami na magpatuloy. So, thank you, Fernando Uyla. Next would be Ate Liz. Sabi niya, hi, Mami Park, na-inspire din ako sa'yo. Kaya last January, nag-open ako ng tindahan. Buti na lang, lagi akong nanonood sa mga vlog mo. Kaya nakakuha ako ng idea. Mahirap palang mag-pricing, lalo na pag marami. Pero sa sarap sa feeling, maraming display kahit walang masyadong nabili. No skipping ads, Mami Park. Always watching here in, hindi ko alam kung ano to.
kung anong kung ano tong flag. Ano ba flag to? Sana sinabi mo na lang, ma'am, kung saan hindi ko kabisadong mga flag ng mga bawat country. Pero I know for sure you are from abroad. No? So maraming salamat, Ate Liz. Okay? So ito ang pag-uusapan natin. No? Ang tamang pagpa-pricing. So honestly speaking, and again disclaimer, walang tama o mali hanggat maaari sa ating pagpa-pricing as long as hindi bumabagsak ang negosyo, as long as nakakakita tayo ng kita na sapat or desired natin, and as long as ang mga expenses natin ay nako-compensate nito, no? So walang mali or tama sa pricing mo kung okay ang negosyo at ikaw ay okay. Pero syempre, mas maganda pa rin na nalalaman mo kung paano to gumagana at bakit kailangan ganito, no? Or bakit maganda ba ang ganitong diskarte, no? So kaya i-explain natin ngayon yan. So in today's video ay mas lalawakan natin ang usaping markup. Okay? Mas lalawakan natin para magkaroon kayo ng idea. Kasi baka para mas mapabilis ang inyong kita na malaki at mas mabilis kayong lumaki, magtagumpay at makabili ng mga pangarap niyo sa buhay. Ganon. Okay? Now, kung maalala nyo guys sa aking mga previous vlogs, previous videos, lalo na especially dun sa pricing, si Mami Park, mas sinusunod ko ang peso method compare sa percentage method. So, di ba, may topic tayo niyan. Peso method or percentage method. Both ways works. No, both ways works. Kaya lang, syempre, sa katulad nating sari-sari store, iba naman kasi ang niche ng ating negosyo. May mga ganitong tindahan, pero wholesaler sila. So, ang niche nila, wholesaler. Okay? So, tayo ay retail. So, this is applicable sa mga retailer stores. Okay? Ngayon, so, sabi ni Mami Park nung nakaraan din na hindi mag-i-stick sa 15% kung nasa 15% kayo magtutubo. Hindi yan mag-i-stick. Maaring mas mataas, maaring mas mababa sa mga items. At habang tumataas ang cost ng isang goods or ng isang item or yung puhunan niya, ay mas lalong hindi basta-basta ka makapagtutubo ng malaki. Lalo na kung fast-moving yan. Alam niyo po kung bakit. No? Ang nakaka-apekto dyan ay unang-una ay ang competition, ang kalakaran ng presyo sa area or sa market, no? Yung mga kaya importante po, 'di ba? Lagi ko sinasabi noon nung nagba-vlog ako, isa sa assignment mo ay malaman mo ang kalakaran ng presyo sa area mo. Nang sa ganun ay malaman mo din if makikipagsabayan ka or you want to take the technique or strategy na price war. Okay? So, sa price war, ang ibig sabihin niyan ay you tend to lower your price for you to get a space in the market. Or, pasimplihin natin, or for you to get a customer. Lalo na kung ikaw ay baguhan. Ikaw ang pinaka-latest na nagbukas na tindahan. Kasi yun ang importante. Yung makuha mo ang atensyon nila na bakit kailangan bumili sila sa iyo, it is because you have a lowest price. So, that is the strategy or the technique using the price war. Now, may price war na dating na hindi yung talagang literal na nakikipag-price war ka, no? But in nature, price war ang tawag dyan, yung sa ganyan datingan. Now, kaya importanteng malaman mo ang kalakaran ng presyo sa paligid para ma-determine mo kung pwede ka ngang magbaba or sumabay or mas mataas. Kasi may nakaka-apekto din para sa iyong presyo, pagpepresyo, dahil kung hinihingi naman ng iyong expenses ay kailangan kang kumita ng malaki-laki, no? So, kailangan mo ding i-consider yan. Yan yung mga factors to consider, no? Yung kakompetensya, yung pricing sa merkado or sa area, and also your expenses. Okay? At syempre, yung desired mo na kita. Diba? Eh kung nasanay ka ba na 50,000 a month ang sahod mo sa sa abroad, tapos nagtindahan ka, yung pala 15,000 lang ang kayang i-gain ng kikitain mo pala sa pagsasari-sari store mo. Malaki naman ang tindahan mo, kompleto ka naman, pero 15k lang pala ang nag-gain ng iyong net income. Hindi sapat, no? Hindi sapat. So paano, 'di ba? So kaya yan yung mga iniisip natin. So itong strategy na sasabihin ko sa inyo or method na sasabihin ko sa inyo ay makatutulong to gain more profit, to gain more net income. Okay? Baka kasi mamaya din, may mga mali ka ring diskarte pagdating sa pagpa-price mo. Okay. Unang-una na i-consider natin, pag ang isang item ay ginagamitan ng kuryente.
So, Mami Park, yun nga po yung iniisip namin. Paano ba magkaroon ng tamang pricing? Iisipin ko pa dahil nga nagkakarga ng kuryente. So, ganito po iyan. Kung kayo po habang nasa trial and error method, alamin nyo po, nagre-range kung magkano ang inyong expenses sa kuryente. No? Sa kuryente. So, halimbawa po ganito, nagre-range po sa isang buwan, ang kuryente nyo ay nasa around 7,000. So, eto sample figures lang ha. So, syempre, for sure, yung sample figures ko baka mas malaki. Kasi kung baguhan pa lang kayo, so syempre maliit pa lang ng konti ang inyong expenses. Diba? Kasi the more na lumalaki ang sales, the more na lumalaki ang tindahan, the more din na pataas ang expenses. Okay, for example, ang kuryente nyo po ay 7,000 in a month. Tapos nagre-range ang inyong net income sa pagpaligin natin 100,000. Not net income. Pagpalagay na natin nagre-range ang gross income nyo 100,000 gross. So ibig sabihin, pag gross, anong sabi ng Mami Park last time? Ang gross income bawas na yung purchases. Ha? So ibig sabihin yan, kung halimbawa mga nasa 500,000 ang iyong sales, gross sales yon. Pag gross income, bawas yung purchases, yung mga pinamili, yung mga items. Pagkatapos niyan, ay ma-minus mo pa yung expenses, net income na lalabas. Doon pa lang matatawag na net income na pwede mo nang katigin. So, doon lang muna tayo sa gross. Halimbawa, nagkaroon ka ng gross income na 100,000 from the gross sales. So, yung gross income mo 100,000, magbabayad ka pa ng mga expenses. Yung losses mo, yung mga kumitindera ka, kung nangungupahan ka, or whatsoever, kuryente, tubig, gas, whatsoever pa, plastic, whatsoever pa. So, halimbawa, ang nagiging kuryente mo ay 7,000. So, ibig sabihin, nasa peso tayo, no? So, magkano ba, or ano ba ang percentage value ng 7,000 from the gross income mo na 100,000? So, paano natin kukunin? Paano natin kikwentahin yan? So, ibig sabihin, 7,000, i-divide po natin sa ating gross income na 100,000. That would be 0.07. Ita-times po natin sa 100. Okay? So, yun po kasi yung formula. So, ibig sabihin ay 7%. So, paano natin malalaman kung 7% nga ng 100,000? Di 100,000 times 7%, o di 7,000. O di tama tayo, no? Kung check natin. So, ang 7,000 po ay 7% ng 100,000 na gross income mo. So, meaning to say, 7%. Ngayon, magpa-pricing ka ngayon. Heto na ang highlight yan. Halimbawa po, kayo po ay nagtitinda ng 8 ounce na soft drinks. Ang puhunan po ng 8 ounce na soft drinks dito po sa amin ha, nasa 175 po ang isang case. Divide po natin sa 24 kasi 24 pieces po ang laman ng isang case. So 7.29, no, i-round off na natin. So 7.29. Ang selling price po natin, kung tayo po ay gagamit ng percentage, no? Kung tayo po ay gagamit ng percentage, unang-una na po kailangan yung desired income natin, yung 10% atin. O pwede din yung 15%. Basta 15% sa atin. And then, kailangan din po ay yung 7% na i-charge ng kuryente. So, 15 plus 7, 22, di ba? Mami Park, ang taas-taas naman, 22%, baka hindi na ako mabilan. So, tingnan po natin ang lalabas. Yung 7.29 na puhunan ng soft drinks, i-times natin sa 22%. That would be, wait lang, 7.29 times 22% times, so 1.6, no? 7.29 times 22%, 1.6 lang po. Ibig sabihin, piso at 60 centavos. So, Mami Park, paano kami niyan kikita? Ang laki-laki na ng percentage eh. Imaginein mo, 22% na ngayon, pero ang katumbas lang pala sa peso nun ay piso at 60 centavos. Paano po iyan kami kikita? Paano namin mababayaran yung kuryente? Parang ang liit naman, 'di ba?
Parang ang lit-lit naman, Mami Park, kasi hindi naman masyadong napakabili. Ibig sabihin, hindi man lang kami nakakaubos kahit 1 case isang araw or kahit man lang 2 case isang araw. Paano po yun, Mami Park? So, kaya nga po, nahandoon tayo sa dadating sa puntong gagamit tayo ng peso method. No? Gagamit tayo ng peso method. Ang kalakaran po dito sa amin ng pagbebenta po ng 8 ounce na soft drinks na malamig na ay nasa 12 to 13 pesos. So, magkano po ang katumbas na percentage ng puhunan na 7.29 na 8 ounce na binenta mo ng 12 pesos. Doon na lang tayo sa 12 pesos, wag na 13. Doon sa 12 pesos. So, di ba po, ang tutubuin po natin sa bentahan natin ay 12 less 7.29 na puhunan is 4.71 pesos. 4 na piso at 71 centavos. No? Isipin nyo po kung gagamit kayo ng fixed percentage. Laging may lalabas dyan ng mga point. Kaya nyo po bang magsukli ng mga binchi-binching ko? Ang gumagawa lang po niyan ay mga supermarket, Mercury, no, mga SM. Pero tayong sa sari-sari store, hanggat maaari hindi nag-i-exist ang mga 25 cents sa atin. Okay? So, kaya po dun tayo lagi sa whole number. No? Hino-whole number natin. Ay, kung pumatak na may point something, it's either i-round off natin ng pataas or pababa. Basta flat, no? Whole number. Ngayon, 4.71. Ibig sabihin, mas malaki pala ang tutubuin kapag peso method, Mami Park, ang ginamit. At kinonsider natin at tinignan natin kung magkano ang kalakaran sa ating area ng bentahan ng 8 ounce na malamig na soft drinks. Yes, dito papasok na peso method ang gagamitin. Kaya hindi po talaga, sorry to say, I'm not agree talaga doon sa mga nagsasabi na ang kanilang ay 15% ang kanilang tubuhan sa kanilang lahat na items. Well, unless hindi ka katulad ng amin na retail, diba? So, I don't think so, no? Kaya, I'm so sorry sa mga tatamaan, nagsasabi lang ako ng totoo, real talk lang. So, 4.71 ang tutubuin natin sa bentahang 12 pesos na malamig, gumamit tayo ng kuryente ng 8 ounce. Ngayon, ang tanong, gaano ang katumbas na percentage niyan sa ating puhunan na 7.29? Ito po ang tama dyan. So, ang formula po na gagamitin natin para ma-determine natin ang katumbas na percentage ng ating markup na ginamit na peso method mula sa puhunan, ito po ang formula. Yung markup po natin, which is 4. Magkano po yung markup natin? 4.71, di ba? Ang ating tubo pagka ginamit natin peso method. So, 4.71 i-divide po natin sa puhunan. Ang puhunan po natin ay 7.29. So, lalabas po ay 0.64 or 65, round off to. Pero hayaan na natin ganito. Ita-times po natin sa 100. Lumabas po na 64.60% ang ating tubo sa bawat 8 ounce na malamig na binebenta natin sa customer. So, ano po yung 15%, 20% na sinasabi natin? Gagana ba yan? Hindi. Dahil ang lalabas dyan ay napakaliit ng tubo. Wala pang 2 piso. Kapag ginamit natin ay percentage method. Pero gumamit kasi tayo ng peso method. Tiningnan natin ang kalakaran sa ating paligid. Kaya naman yung 4.71 pesos na tubo natin, dahil 7.29 ang puhunan, binenta nating malamig na ang ating soft drinks, gumamit pa tayo ng plastic, no? May expenses pa tayo sa plastic, syempre, at saka straw. 64% pala ang ating tinutubo dyan. Diba? Kahit ialis na natin yung 4% dyan, para na lang sa plastic at ano yan, yung 60% na lang atin, okay pa din. Diba? So, imagine niyo ang pagkakaiba ng peso method at ng percentage method. Eto pa, may isa pang paraan, no? Para magpresyo tayo ng maganda at tama lang sa atin. Yung iba kasi, tulad ko, iniisip din kasi natin, kinoconsider din natin kasi, lalo na kung nagbabayad tayo ng tax. So, si Mami Park ay non-VAT 3%. So, ibig sabihin, iisipin ko yung aking desired na kita na yung kakabigin ko na talaga, yung percentage, kung percentage ang gagamitin ko. And then, iisipin ko pa na nagtatax pa pala ako, and then, yung expenses pa niya. Kung gumagamit ng plastic, gumagamit ng kuryente. So, ibig sabihin, yung aking 15% halimbawa na desired, 15 plus yung desired ko pa na 3% para sa tax,
Lalo na kung hindi tayo ang nagpa-file at bumabayad pa tayo ng bookkeeper or ng taga-file, no, tax assistant, para lang ma-file ang ating ano, dahil wala tayong alam sa taxing. O, diba? Kaya tinuturo ko sa inyo yung taxing. So, ibig sabihin, yung 15% na desired ko na net income, at saka yung 3% pa para sa tax, at syempre, yung expenses pa na kuryente, no, ay 7. So, 25% in total. Pero pag peso method ang ginamit natin, halos tatlo, no, halos dalawat mahigit na 25% ang tubo pala natin sa bawat soft drinks na malamig na 8 ounce. So, naintindihan nyo na po ngayon, no? Ngayon, testingin pa natin ulit. Doon tayo sa ating 1.5. Okay, so, ang puhunan po ng 1.5 ay naglalaro po sa 58, 59, 60. So, doon tayo sa 60, no? Doon tayo sa 60. So, ang kalakaran ng bentahan po sa atin ay 70 to 75 pesos malamig na. Okay, so kung sa percentage ang gagamitin natin, may decide tayong 15%, tapos nagtatax tayo, 3, kung hindi naman kayo nag-BBIR, syempre munisipyo pa, di ba? Taon-taon. No? Sa BIR kasi quarterly. So, 18%. Tapos, yung 7% pa na gastos natin pagdating sa kuryente, plus 7. So, 25%. Ngayon, magkano po ba ang 25% ng 60 pesos na puhunan? So, 60 times 25% is 15 pesos. So, ang bentahan po, ang kalakaran natin ay 70 to 75. So, tama lang na 25% ang ating markup dyan, no? So, maganda pa din kasi covered na lahat. Meron ka ng net income na 15%, may 3% para sa tax, para sa permit, at yung 7 pesos na, yung 7% na, 7% na sa kuryente. So, ibig sabihin, dun sa maliliit na, ano natin, na mga items na tulad ng 8 ounce, mas maganda pala ang kitaan, compare doon sa malaki. Bakit? Kasi, maliit lang siya, maliit ang puhunan, pero nasa 65% ang ating tubuan. Pag po lumalaki na, 25% na lang to 20%. Nakita nyo po yung difference, kaya hindi po tayo pwedeng mag-fix. Ngayon, sasabihin ko ngayon sa inyo, sige nga, magbenta ka nga ng 60 pesos ang puhunan na 1.5 soft drinks at i-times mo sa 15% lang, mag-fix ka, 9 pesos ang iyong tubo. Pag-iisipin mo pag peso method, pag peso, parang malaki na din 9 pesos. Pero hindi mo maiisip yung gastos, no? Yung mga other expenses. So, kaya ina-advise ko talaga na kapag magde-decide kayo ng peso method, titingnan nyo din kung na-cover up ang inyong expenses. Okay? Mami Park, bawi na lang kami sa dami. Well, mas maganda. Pero syempre, kung kakabig din naman kayo ng maganda, kahit mabili at maganda ang kalakaran ng presyo sa paligid at sumabay kayo sa presyuhan, no? O kaya naman na kahit mas mababa pa rin kayo, pero maganda pa rin ang tubuan, why not peso method? Wala namang masama. Kasi kapag ka iisipin sa kalakaran ng presyo sa paligid, baka mas mura ka ta. No? So, si Mami Park po, 73 pesos po ang bentahan ko po ng 1.5 cook na malamig. So, syempre, kinoconsider ko din kasi dyan, yung hirap, ang sakit-sakit sa balakang maglagay, no? At the more po na mas malaki ang inilalagay natin sa ating mga chiller, the more na mas umaakyat ng malaking kuryente. Kaya po, lagi nating iisipin, kung magdedepende lamang tayo ng percentage sa pagtutubo, ay baka hindi natin matarget yung desired na kita at yung ma-cover up yung ating expenses. So, nagkaroon po ba ng idea? So, kaya po para hindi ako nalilito at nahihirapan kasi napakarami ng items na yan. Dito 15%, dito 25%, dito 10%, dito 6% kasi hindi gumagamit ng kuryente. Napakahirap po nun. Aba, kahit matalinong tao, napakahirap yung malilito ka dun. Pero gumamit ka ng peso method, napakadali. Napakadali. No? At kung gusto mong malaman kung ano ang value niyan sa percentage, reviewin mo yung formula. Ano po ba ang formula? Di po ba ang formula? Yung markup price mo, i-divide mo sa cost of goods of sales o yung iyong puhunan and then ita-times mo siya sa 100. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, malalaman mo na kung ilang percentage yung katumbas nung minarkup mo na peso. Okay? Ganun lang yan. Utak lang yan. Okay? Ngayon, may patutunayan pa po ko sa inyo na kung bakit the more na lumalaki yung puhunan ng isang items ay the more na mas lumiliit yung ating
tubo, no? Ito po ang masasabi ko dyan. Halimbawa po sa Alfonso. Ang puhunan po ng Alfonso dito ay naglalaro na sa 275 point something. Sabihin na natin 276, pinaka-ano na. So, 276. Ang kalakaran po ng bentahan dito ay 295 to 300. Sa iba po ay 320 sa mga maliliit. So, kay Mami Park po, 295 po. Kasi, nabibili naman, diba? At mas namumurahan pa sila. So, dun tayo sa 295. So, magkano po ang tinubo natin from 276 na puhunan? So, 295 less 276 na puhunan ng Alfonso, 19 pesos. Pag iisipin mo, wow, parang ang laki na, no? So, binasi natin yan sa kalakaran ng presyuhan dito. Ngayon, ilang percentage po ba ang katumbas ng 19 pesos na tubo mo sa puhunan mo? Ano ang sabi ni Mami Park? Yung markup mo, i-divide mo sa puhunan mo. So, markup natin ay 19 pesos, puhunan natin ay 276, is equals to 0.06, ta-times natin sa 100. Bakit po may laging 100, Mami Park? Kasi po, yung 100 po, yan po ay, yun yung rules sa math, no? Kasi diba, hanggang 100% lang naman yung sa percentage, no? So, pwedeng 200%, double. Ganun lang naman yun. Kaya lang, syempre, dun tayo sa general rules. So, 6.88%. Ibig sabihin, Mami Park pala, 6.88 lang pala ang tinutubo natin dyan sa mga Alfonso na yan. Hanggang pinakamalaki na ang 10%. Kung mayroong magti-300 dyan, or magti-320, hanggang 12%. Yes! So, nakita nyo po yung difference? From 8 ohms na gumagamit ng kuryente, ang laki po ng tubo natin. Pero may kuryente siya, pero malaki pa din. Tapos, nagpunta tayo ng 1.5 na may kuryente din. Tapos, ito hindi na nga gumagamit ng kuryente, pero maliit ang tubo. Kung susumahin natin, di ba? 6.88% lang ang katumbas ng 19 pesos na ating tubo sa ating Alfonso. Mami Park, bakit hindi mo gawing 300? Bakit hindi mo gawing ganito, ganyan? Fast moving naman po siya. At saka siya, syempre, mamahaling alak yan, malaki ang competition dyan. Mabigat ang competition dyan. So, kaya kailangan, you have to make sure na kapag ka nag-mark up ka, kailangan din syempre na iisipin mo na hindi ka naman din luging-lugi. So, 6.88% ay okay lang naman. Diba? Okay lang naman kasi hindi naman siya gumamit ng kuryente. Although, gumamit siya ng space. So, tatandaan nyo din, pag nagpa-pricing kayo, iisipin nyo din na kayo ay kung nangungupahan at may binabayaran kayong mga tindera. Kaya nga po, yung iba, overall expenses and then percentage ng overall expenses and then markup. No? Let's say for example po, ang overall expenses nyo po in a month ay 30,000 at ang gross income nyo ay 100,000. So, ibig sabihin po, nasa 30% po ang inyong overall expenses. No? Mami Park, 30, sobrang laki na. Hindi yan applicable sa lahat ng items kasi 30%. Hindi po yan applicable. Kasi imagine niyo po kung ang aking 276 na puhunan sa Alfonso times 30%. 82 pesos po, ipa-plus po yung 276, 358 po ang lalabas dyan. Exactly. Kaya po, sinasabi ko dito na hindi po masasabing pwede kayong mag-stick sa 15%, sa 20% sa lahat ng items pag retailer kayo. Dahil hindi siya applicable sa mga matataas ang puhunan. Diba? So, kaya nga po, to compensate na mababa yung iba nating items na tubuan sa percentage, to compensate that, bumabawi naman tayo sa maliliit na fast-moving items. Kaya po lagi kong ina-advise, monthly kayo magkwenta para nalaman nyo kung magkano yung gumanang percentage ng net income sa kabuuan. Dahil malalabas na yung expenses. E po ba? Ngayon, nagigets nyo na po kung bakit po si Mami Park mas pinili ko ang peso method compare sa percentage method. Kasi noon, parang ang liit talaga kapag percentage yung ginagamit ko. Pero nung inaral ko kung ano ang kalakaran sa merkado, sa area namin, and then pineso method ko, ang ginawa kong tubuan, naging maganda siya, naging okay, no? Kaya survival ang ating negosyo, kaya naging bread and butter natin, no? So, isa din po sa kino-consider natin bago tayo mag-price. Ito, tip ko naman, bago kayo umentra. Kasi may mga nalilito pagdating sa puhunan. May mga nabibilhan po tayo, may mga ahente po tayo na
hindi pa po VAT included ang price nila sa resibo. So, importante po na aralin nyo kung VAT inclusion na or hindi pa VAT included pero may add sila na VAT sa ating resibo. Kasi po, baka doon po tayo nagfo-focus. Kaya hindi niyo alam na kaya hindi kayo masyadong kumikita. Doon kayo nagfo-focus sa nakita niyo kung magkano yung price lang niya per piece. Pero yung pala sa subtotal and then sa bago mag-total, grand total, meron palang VAT inclusion na sineparate. Tulad po, kasi po may mga ahente ako na yung kanila pong price na inad ay meron ng VAT inclusion. Meron naman po ako mga ahente na walang VAT inclusion. Sa huli nila, ina-add. So, kaya kailangan po matinik po kayo. Halimbawa po, ang puhunan po ng isang shampoo ay 5 piso. Halimbawa lang to pero pag tiningnan mo dun sa pinaka-total, meron pa pala silang inad na 12%. So, kaya po, titingnan nyo po yung resibo dahil kung 5 pesos po ang puhunan at sa huli at binukod, sineparate yung pag-add ng VAT, no, na 12%. So, 5 pesos plus 12%, that would be 5.6 pesos. Yun ang talagang totoong puhunan. And then, saka po kayo mag-mark up. Naintindihan? So, ito namang isa pang sasabihin ko na kaalaman, meron po tayong yung iba mga wholesaler, no? Sila po, kaya po mababa ang pagbibigay nila ng mga presyo. Kasi po ganito po yan. Mayroon silang rules. May iba silang rules pagdating sa kanilang mga supplier. Halimbawa po, isa kang malaking wholesaler, bibigyan ka namin ng items sa ganitong presyo na mababa, plus meron ka pang 2% discount, pero susunod ka doon sa kalakaran ng mga wholesaler na selling price mo, no? Meron po kasing mga wholesaler na under monitor ng mga supplier kasi pag hindi nalaman po nila na hindi sila sumunod doon sa dapat na sila yung SRP nila, maaari po silang matanggalan ng contract or hindi na supplyan ng malalaking kumpanya. So, bakit po ganun? Hindi po ba dapat malaya naman yung tong mga wholesaler na to na magpresyo ng kanila dahil negosyo naman nila yan, sila naman ang namuhunan. Kaya po sila binibigyan ng mga supplier na ito ng ganun po na presyo na may discount pa, ganito pa, para po mailabas nila yung tamang wholesale price ay dahil po si DTI nakamonitor din. And also, kapag po nagbenta sila ng mas mahal pa sa pa-SRP, dahil sa SRP nila meron na silang kita, meron pa silang ang kinita nila doon ay yung markup nila at syempre yung kanilang discounts. Pag po kasi hindi sila nasunod, ang nangyayari po, ang tao ay hindi basta bibili. Humihina yung purchasing power ng mga consumer, ng mga customer. At baka bumili ng ibang brand na mas mura ang offer. So, kaya po importante na sinusunod ng mga wholesaler ang kalakaran ng presyo ng wholesale price sa merkado. Dahil po pag nag-detect ng mga supplier na sila hindi sumusunod, sila po ay maaaring hindi na supplyan. Gawa nga po kasi ng price matters. Kasi kapag hindi nabili, na-istakan sila, humina yung items na yun dahil hindi naman pala nila tinitinda sa tamang presyo, anong mangyayari? Mabubwisit ang negosyo, di ba? Hindi magbe-benefit ang both parties, di ba? So, yun po yun. No? Yun po yun. So, hindi ako wholesaler. Nag-wholesale ako sa set price ko dahil hindi naman po ako binibigyan ng mga supplier ko ng presyong pang-wholesaler. Di ba po? Ang nakukuha ko pong presyo ay yung bentahan ng wholesaler na. Pero si wholesaler, pag kumukuha sa ahente, malaki po ang discount na binibigay niyan. No? Kaya po sila, nakapag-i-stick po sila sa 6%, 3% markup. Kasi po, ganito po yan halimbawa, 6% po ang tubo nila. Tapos may nakuha pa silang 2% discount sa ahente, sa supplier. So, ibig sabihin, 8% po ang kanilang magiging tubuan. 8 to 10% ang kanilang magiging tubuan. Ganun po yun. Pero, ang presyong nakuha nila ay mura Mura. Mura sa regular na nakukuha nating mga sari-sari store sa supermarket o sa wholesaler. Iba po ang presyo ni wholesaler. Kaya ko po sinasabi yan para magkaroon po kayo ng idea kung papasukin nyo ang pag-wholesaler. Okay? Yon. At meron din kayong i-explain sa inyong mga customer na
bakit ganun, mami, ang laki mo ng ano, may hinuhulsale ka mga items, pero bakit hindi ka sumusunod dun sa presyo ng wholesaler? Kasi hindi ka naman talaga wholesaler na legit. Ang kuha din ng items mo ay parang katulad lang din kung magkano binebenta ng mga malalaking wholesaler. So, tutubo ka pa from their price, di ba? Yun yun. So, kaya, isa sa magandang advantage kapag may mga ahente ka na ang presyo na binibigay nila sa'yo ay maganda and then meron ka pang discounts, no? Kasi halimbawa, minimum of 5,000 purchase, may 2% discount ka, magkakaroon ka ng rebate. So, maganda. Mas lalong maganda ang kita, no? So, kaya lalo po ako sa mga dilata, talaga pong gustong-gusto ko talaga na merong ahente. Kasi nga po, napakahirap magtubo ng dilata kung mataas ang kuha mo or ang kuha mo ay sa kalakaran lang din sa supermarket. Bumibili ka lang din sa mga direct way, mass way, super 8, ganyan. Kasi from price nila, magma-markup ka pa. So, kung sa ahente ka, kapag 5% ay 5,000 pataas, meron kang discounts. Patapos yung mga promo pa nila, maano ka, tapos yung mga programa pa nila para sa mga retailers, di ba? So, tulad ko, kay Nestle, may nakukuha ako, no? Sa mga ahente natin, pagka may mga pa-previous sila, tapos yung discount kapag ka, sa total price ng purchase mo, na 5,000 pataas, ay makakakuha ka ng 2% discount. So, napakalaking bagay din. Plus, hindi mo pa siya binili sa labas, i-deliver na sa'yo. Plus, binibigyan ka pa ng pagkakataon kapag ikaw ay nakikita nilang maganda ang negosyo mo, ay nagkakaroon ka pa ng offer na term. O, di ba? Deliver ngayon, payable sa next delivery. Di ba? O, 2-week term, 2 weeks term, 1 week term. O, di napakalaking bagay, di ba? Sabihin, you can able to sell na, you can able to display na, pero hindi ka pa naglalabas ng pera. At mura mo pang nakuha, at may discount pa. So, yun po yung magandang advantage ng may mga ahente. Kaya na pinupush ko kayo na maghanap kayo ng ahente, lalo na kung ang lugar nyo ay puntahin ng mga ahente. So, isa na lang sa napakaganda ko rin talagang kinalagyan dito ay ang mga ahente ay pumupunta kahit papano. May mga invited din ako. May mga invited agent din ako. Katulad na lamang ni Marby. Tinawagan ko talaga. No? So, kaya nagkaroon ako ng Marby. Alam niyo po ba, ang Marby na tinapay ko ay nakaka-12, 13 tray po ako in a week. Nagbibil po ako ng 5,000 pataas hanggang every week. Kaya po nasa 20 to 25,000 po talaga ang aking nagiging nabibili na purchase kay Marby in a month. Tinapay pa lang po iyon. Kapwera po yung mga monay at mga maliliit na tinapay na meron naman pong nagde-deliver dito. So, 3 times a week pumupunta yung mga monay ko at mga tinapay na maliliit at kumukuha ako sa kanya ng nagre-range to almost 2,000 in a week, sometimes 2,000 mahigit. So nagre-range din po ako sa kanya ng halos kung nasa 2,000 2 times 4 mga nasa 8 to 10,000 in a month. Tinapay pa lang po yun, tinapay pa lang, hindi pa, wala pa dyan yung mga high-dis hopya na nabibili namin sa mismong gawaan, di ba? So, imagine niyo po. So, yun yung po yung, yun yung lang po yung masasabi ko dyan. So, napakarami pong i-consider bago po kayo mag-price. Iisipin niyo po talaga ang puhunan niyan, kung magkano, ano ang hirap niyo dyan, ano ang expenses niyo dyan, kailangan po ay nako-consider niyo. So, kaya po importante na peso method para sa akin, mas magandang peso method ang gamitin kaysa percentage. Kasi hindi po talaga nasusunod yung percentage. No? Magmumukha kayong wholesaler. Hindi po kakayanin ng inyong expenses pag po ganun. So, hindi po kayo magiging parang retail. Although, i-retail nyo siya, pero mapapansin nyo po, mapag-iiwanan po talaga kayo. Hindi kayo kikita. Kung hindi kayo ma-strategy, walang mangyayari. No? So, yan lamang po yung ma-share ko dyan. Ang haba ng video natin. Ano? Sana wag po kayong tamarin. No? So, ayan po ha, Ma'am Ate Liz, binigyan ko na po kayo ng idea kung paano kayo mag-pricing. No? So, nasa sa inyo na kung gagamit kayo ng percentage or peso method. No? So, there's no such thing as peso method when it comes to pricing na word or na-create na sa mga learning books or what. Sa akin lang po yun. Tawag ko lang po yun. Peso method ang gamit ko. Ang percentage po, nag-i-exist na po yan pagdating sa markup. Pero ang peso, hindi po. Kaya po sa akin lang po yun. Kinreate ko lang po word yun. So, disclaimer. Kaya po tawag ko sa kanya ay peso method.
Okay? Resonated by Mommy Park. Di ba? Ayan. Felicita Cruz, based on personal experience talaga. Kaya sobrang galing ng mga payo mo, Mommy Park. Thank you, Ma'am Felicita. Ellen Pilar, hi Mommy Park, always watching po. Love you. Mwah. Ayan. Juanito San Mateo, sabi niya, ganun din po kami, Mami. Di na namin kinukuha pang araw-araw na gastos. Sa upa, sa pwesto, kuryente, etc. Pero nadadagdagan pa puhunan namin, kaya lagi kami nagpapasalamat sa blessing, kalakasan at talino. Ayan. Si Sir Juanito po ay ating subscriber, viewer, senior citizen na po sila. At nagpapasalamat po ako na it turned out well your business, Sir Juanito. May awa ang Diyos, di ba? Kung minsan hindi piling natin hindi tayo blessed sa ibang tao, sa ibang bagay, pero kung sa negosyo naman okay at kayo pa rin mag-asawa ay nagtutulungan, okay na. Meron pa ring bagay pa na dapat ipagpasalamat, no? Ayan. Ricky Anuevo, always watching Mommy Park. So, halala Sir Ricky. Kasi, nag-chat sa akin si Mamalu Aguirre. Nanonood pala si Mamalu, hindi lang talaga siya nagko-comment. So, shout out to you, Mamalu Aguirre. Kasi nagtanong siya about sa about sa chiller. Tatanong niya kung saan ako bumili nito. So, nagkwentuhan kami kasi nasira daw yung chiller niya. So, kaya kailangan niyang magpalit. But, syempre, on budget. So, nagkakwentuhan kami at natawa nga ako. Nasabi nga niya ay, baka ko, ba't di ka nagko-comment, ma'am? Nanonood ka pala, updated ka. Sabi niya, ayoko makipagsabayan, makipagsapawan kay Ricky Anuevo. Natawa ako doon. Natawa naman ako doon sa sinabi niya. So, Sir Ricky, hello po. Ako na nakikita po pala kayo at nadidinig lagi ni Ma'am Malu Aguirre na nasa shoutout po kayo. Kasi siguro, habang may ginagawa si Ma'am Malu Aguirre, piniplay niya yung video ko. Tapos, nasa sakto, naririnig niya yung shoutout ko sa inyo. Ayan. Ma'am Malu, mag-comment ka na dyan kung nanonood ka ngayon. Ayan, Sir Ricky. Ayan. Thank you. So, Karen Belcena, good morning, Mommy Park. Annalyn Chika, have a good day po. Thank you for inspiring us. Alfredo Datol, sabi niya, Mommy Park, relate po. 9 years na akong nagre-rent, 20k monthly, 3 tauhan, still stress. Everyday, lalo na pagbayarin ng mga PDC at mga terms. Pa-shout out po, Mommy Park. B-day ko tomorrow. This is 4 days ago. Oh my God. Belated happy birthday sa Alfredo Datol. And I do sorry na hindi ako agad nakapag-vlog kasi alam nyo naman, I'm not vlogging everyday talaga. So anyways, diba, it's better than never. It's better late than never, diba? So batiin natin si Sir Alfredo Datol ng happy birthday. How old are you? Ayan. So happy birthday po and thank you. And then, Josh Gan Demaviva Bas, hello po. Arlene Gonzalez, ganyan na din yung range ng store namin. 8 to 18k na bread and butter na din namin. Pero may iba pa kaming income, babuyan. Niro-rolling namin, babuyan at tindahan. Thank you, Mommy Park. Isa ka sa mga pinapanood ko at madami akong natututunan sa iyong journey. Very good. Sana all, may additional pa. Meron pang another source of income or another income. Yan din ang pangarap ni Mommy Park no? Alam nyo, basta. Ayun. Ayan. So, thank you, Ma'am Arlene Gonzalez. Ria Hulaton, bihira lang po kayo mag-vlog, pero dami pong natututunan. Yes po, nakaka-stress po talaga everyday, but kahit papano, God guide me. Kahit hirap magtitinda, minsan po matumal, sabi nga po, di laging Pasko. Hihihi. God bless po, more selling po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Ria Hulaton. Irene Alger 2902. Lavan, Mommy Park. Ayun, thank you. Winnie07 watching Mommy Park. Si Ma'am Winnie, yan. Ria Hulaton again, sabi niya, hi Mommy Park, thankful po ako kahit minsan lang kayo nagpo-post, marami po akong natututunan. Pa-shoutout po from Mayapyap Sur, Cabanatuan City. Sinoutout na kita. Shoutout Ria Hulaton from Cabanatuan City. And for the last is Del Full-Time Mom. Hello po, na-miss ko yung vlog mo. So, sa Del Full-Time Mom, napakatagal ko na rin pong I think, ever since na nag-vlog ako, siya po ay subscriber ko. Ayan. So, maraming salamat. Sana po ay may mga natutunan po tayo at realizations at meron po at naintindihan niyo po yung mga dapat yung i-consider bago po kayo mag-pricing or mag-markup. No, importante po yan. So, actually, this is just a review but I want you to I want to explain it broad para po mas naiintindihan natin kung bakit, no? So, anyways, at the end of the day, your business, your rules. Wala namang pong problema if you stick to percentage method. Kasi kayo naman po din ang nakakaalam ng mga bagay-bagay sa inyong buhay. Kung hindi rin naman po masyadong magastos ang inyong business expenses, ay wala naman pong problema, no? Ika nga as long as ang iyong tindahan ay maayos, kumakabig ka ng kita at
lumalaki, hindi nalulugi, na maintain mo, wala naman pong problema dyan, no? Ang sa akin lang po, ito po ay para po doon sa mga taong medyo confused at para po magkaroon kayo ng idea na mas maganda ang kitaan. Andyan na rin po yung para saan kayo magpo-focus na items. Pag fast moving at maliit lang ang puhunan at maganda ang tubuan, doon focus ng focus, no? Ayan. So, magbablog po ako ng tungkol po sa ating chiller sa ating next video kasi po ay soon, yan po ay 1 year na sa atin ang ating chiller, no? Ang ating 3-door chiller ng Sunbel. So, sasabihin ko po lahat ng aking mga naranasan, mga pros and cons, at nakatulong ba talaga ng malaki sa Mami Park, sa kita, sa convenience, at syempre, sa kuryente, no? So, yan po ay ating tatalakayan sa ating susunod na video. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!